Okay, so after natin mapag-usapan yung Poco X6 5G, dito naman tayo syempre sa X6 Pro 5G. Pag-usapan muna natin yung presyo. Pero before tayo mag-start, gusto ko munang i-share sa inyo yung mattress na ginagamit namin ngayon. Ito yung Emma Sleep Diamond Hybrid Mattress. Grabe guys, yung comfort na binibigay nito sa amin habang natutulog kasi hindi na kami ngayon nangangalay or nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil hindi kami komportable sa pwesto namin. Meron tong diamond degree graphite foam para maalis yung excess heat during sleep para mas presko yung feeling. Meron din tong pocket springs para ma-adapt ng Emma Sleep Diamond Hybrid Mattress yung body shape at weight natin para well-distributed yung pressure dito sa foam. At kita nyo naman guys, kahit tumalon-talon ako, yung bottle spray natin na halos wala nang laman, hindi natutumba kahit anong gawin ko. Ganon kaganda yung spring nitong Emma Sleep Diamond Hybrid Mattress. Pwede ding installment itong Emma for as low as 1,250 pesos per month, 0% interest via AUB, Land Bank at Security Bank. Pwede ding sleep now, pay later via Bilis. Kung gusto nyo malaman ang iba pang details tungkol dito sa napakagandang mattress na to, nandiyan yung link sa baba at yung TikTok video na din para makita nyo yung top 3 features ng mattress na to na nagustuhan ko. At pwede rin kayo makakuha guys ng 10% off kapag nag-purchase kayo sa kanilang website gamit yung code na YTSULIT10. Bili na! Okay, so may dalawang variant itong Poco X6 Pro 5G. A256GB, 16,999 pesos. Yan yung kanyang regular SRP. Pero may early bird price na 15,990 pesos yung phone nito. Yung 512GB naman ay 19,999 at may early bird price na 18,990. Again, kagaya nung suggestion ko dun sa X6 5G, kapag bibili kayo ng Poco X6 Pro 5G, kung kaya ng budget, isagad nyo na to 512GB para mas matagal nyo magamit ng phone na to. At speaking of, yung ating i-unbox ngayon na unit ay 512GB. Kulay black yung unit na nandito sa atin ngayon. If ever na ayaw natin ng color black, meron pa tayong yellow, which is yung vegan leather, tsaka gray na Poco X6 Pro. So, unbox muna natin. Wala naman na tayo masyadong makikitang special dito sa box, so hindi ko na papakita yung bawat side. So, ganun pa rin, document sleeve na merong Poco na logo. Tapos, meron pa rin tayong SIM ejector pin dito. Tapos, pag open natin yung ating documentations at yung kanyang case, na same din dun sa Poco X6 5G. Ayan, color gray na matte na parang ano siya, parang rubber yung texture na sobrang lambot talaga. Ayan, no? At may extra protection sa kanyang camera bump. So, same na same. Pagkatapos, ito na yung ating Poco X6 Pro 5G na merong top specs sa kanyang balot. Ito yung kanyang chipset, display, yung kanyang camera, yung charging speed, same lang din dun sa X6 Pro or dun sa X6 5G. Tapos, 5,000 mAh yung capacity. Okay? Tanggalin natin sa box. Pakita ko sa inyo yung kulay or yung itsura ng black. Okay, same na same lang din guys. Ayan. Napaka-glossy. Sobrang kapitin to ng smudges at saka ng alikabok. Ayan, alikabok magnet talaga. Kitang-kita. Kita nyo naman. Ayan. Nakailang ihip na ako ng alikabok dito. Mawala lang pero talagang hindi talaga kaya. So, ganun siya ganun ka-sensitive yung phone na to. So, kung kaya din natin guys, at kung gusto nyo lang naman ng recommendation ko, doon na kayo sa yellow or doon sa gray. Pero mas maganda yellow kasi ano yun, vegan leather, talagang hindi smudge magnet or fingerprint magnet yun. Okay, so na-on ko na. Okay, tingnan muna natin tong laman ng box. So, meron tayo dito 67 watts na charger. Tapos yung ating USB-C to USB-A cable. So, kapag tinignan natin yung taas nitong X6 Pro 5G, wala tayong headphone jack pero meron tayong secondary speaker, IR blaster at secondary microphone. Dito naman sa ilalim makikita yung main speaker natin, USB-C port at main mic, pati na rin yung ating SIM tray. Tapos dito sa may right side, yung ating volume buttons, pati yung ating power lock button. Dito sa may left side, malinis na malinis. So silipin muna natin yung kanyang SIM tray. Okay, so ganun din guys, wala din tayong micro SD card slot dito sa X6 Pro 5G, dual SIM lang. So, again, kagaya ng recommendation ko kanina, para mas maging future-proof yung ating X6 Pro 5G, mas maganda, 512GB.
Tapos dito sa harap makikita nyo na talagang pantay na pantay din yung kanyang mga bezel. Talagang proportion yan mula dito sa taas, dito sa baba, yung dalawang kilid, pantay na pantay. Tapos punch hole selfie camera meron tayo at meron na rin tayong pre-installed na screen protector. At meron din tayong mga bloatwares. Kapag na-setup natin, makikita agad natin yan. Meron tayong Amazon Shopping, Booking.com. Meron tayong mga games na pre-installed na rin. Meron tayo ditong YouTube Music, Poco Community na pwede naman nating i-uninstall kung gugustuhin natin. Ayan o, uninstall lang natin at mabawasan yung mga pre-installed application. Pero syempre, may additional steps pa rin tayo. Pagdating sa haptic feedback, ang ganda guys, talagang flagship na flagship yung feels kapag pinipindot natin yung keyboard ng phone na to. Highly recommended na gamitin nyo. Pagdating naman sa kanyang dual speakers, nako, nag-enjoy din ako. Ang ganda ng tunog. Kahit na i-max natin yung volume dahil Dolby Atmos yung kanyang sound, maganda pa rin, hindi sabog at hindi ako nabitin sa max volume. IP54 din yung ating IP rating dito, so splash proof din to. Matalsikan man ng tubig kapag naguhugis tayo ng plato, naliligo o kaya nagka-car wash, okay lang. Hindi agad-agad papasukin ng tubig yung phone na to. Pero syempre, wag pa rin natin tong ilulubog kasi hindi to waterproof. Pagdating sa display nitong Poco X6 Pro 5G, meron tayong 6.67 inches OLED Full HD Plus yung kanya resolution, actually 1.5K. Tapos 120Hz yung ating max refresh rate, 446 yung ating PPI. Dolby Vision din to at aabot ng 1,800 nits yung kanyang peak brightness, 2,160Hz yung kanyang touch sampling rate at 100% din DCI-P3 yung kanyang color coverage. Pero pagdating sa protection, Corning Gorilla Glass 5 yung meron tayo dito. So kung tatanungin nyo ako guys, pagdating sa color accuracy ng display ng phone na to, saktong-sakto guys. Napaka-color accurate niya. Napakasarap sa mata, tapos kita nyo naman kasi napakanipis ng bezel natin, so mas immersive yung feels kapag nanonood tayo dito kasi onting-onti na lang nakikita nating black bars sa display, diba? So magi-enjoy talaga tayo. Pero mamaya-maya i-check natin yung kanyang DRM info kung anong level yung kanyang widevine. I-mention ko lang na 1.5K yung resolution nito, hindi 2K or 1080p or Full HD Plus kasi nasa pagitan siya ng 1440p tsaka 1080p. So mas mataas siya ng kaunti sa 1080p pero hindi naman siya kasing taas ng 1440p. Nakipakita ko lang pala sa inyo yung performance ng kanyang in-display fingerprint scanner. Yan, okay naman yung kanyang performance, di ba? Reliable naman. Yan. Isang lapag lang ng ating finger, ma-open agad yung display. Ayos. Okay, ito na yung kanyang widevine security level. Kitang-kita naman guys, level 1. So, may expect natin na makakapag-play tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services. Pero check pa rin natin sa Netflix application. Okay, para lang maging malinaw, ito yung kanyang resolution. Diba? Nasa pagitan ng 1080p at 1440p. At malinaw naman guys yung kanyang widevine security level, level 1. So, talaga makakapag-play tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services. Pero check na rin natin sa Netflix application. And guys, kitang-kita nyo naman, Full HD, yung ating max playback resolution na pwede sa Netflix. Tapos compatible siya sa Dolby Vision at HDR10. So talagang ma-maximize natin yung paggamit sa display nitong X6 Pro. So yung setting natin ngayon sa kanya refresh rate ay default. So dapat bababa siya to 60Hz from 120Hz. So ayan o, nakikita nyo naman. Hindi pa rin tayo bumababa. Hindi na natin ginagalaw yung display. Attach natin ulit. Okay, pag binitawan natin, 120Hz pa rin. So, tingnan natin bakit ganun. Punta tayo sa settings ha. Baka sabihin nyo nakalock siya sa 120Hz display. Tapos, screen refresh rate. Ayan, default naman siya, di ba? Ayan. Pero, hindi siya bumababa to 60Hz. Ayan. So, kailangan itong ma-fix agad-agad ng Poco para hindi tayo masyadong magastos sa battery consumption. Kasi kung ganyan, naka-fix lang siya sa 120Hz, yes, napaka-fluid ng pag-scroll natin, ng animation, pero pagdating sa battery consumption, hindi makakatulong to. Pagdating sa color scheme, meron tayong Original Color Pro. Ito yung pinaka-realistic na color reproduction. So, ito palagi yung ginagamit ko. Mas maganda yan din yung gamitin nyo para mas maging maganda din yung kulay na pinoproduce ng display nito. Pero kung gusto nyo ng mas saturated, vivid, or saturated, pwede rin natin timplahin yung color temperature. Ngayon, pagdating naman sa kanyang performance, naka HyperOS
Version 1.0 tayo dito on top of Android 14. Dimensity 8300 Ultra yung kanyang chipset. Tapos meron tayong cooling system na Liquid Cool Technology 2.0. Up to 12GB yung ating RAM, LPDDR5X yan. Up to 512GB din yung ating storage, UFS 4.0 naman. Ngayon, kung titingnan natin yung specs nitong Poco X6 Pro, masasabi natin na parang flagship na. Bakit pa tayo bibili ng sobrang mahal na flagship kung meron naman tayong Poco X6 Pro 5G, di ba? Kung hindi naman tayo masyadong concerned sa sobrang gandang camera, sa sagat-sagarang specs, yung tamang-tamang level ng performance lang na para bang naka-flagship phone na rin tayo, saktong-sakto yung timpla nitong X6 Pro para sa hinahanap natin. Ito nga ang Antutu score natin, umabot ng 1,154,335. Grabe. Kapag naka-on yung MEMFusion or virtual RAM. Grabe, di ba? Talagang flagship killer tong phone na to. Pero check natin kung ano magiging score kapag in-off natin yung virtual RAM. Okay, tumaas ng kaunti. Naging 1,156,769. So, if ever na hindi nyo naman kailangan at hindi ko sure kung bakit kailangan nyo pandagdagan yung 12GB of RAM, okay na yun. Okay na naka-off para mas maganda yung performance natin. Ngayon, if ever naman na gusto nating mag-game dito sa X6 Pro 5G, hindi tayo madi-disappoint guys sa performance. Napakaganda ng performance ng phone na to. And kahit mabigat yung game na nilalaro ko dito, okay na okay pa rin siya. Hindi naman nakakapag-produce ng alarming heat. Okay naman. Wala naman tayong lag dito or frame drops. Yan. Pero if ever lang na gusto ninyong gumawa ko ng separate na video para sa gaming test or gaming review nitong X6 Pro, comment lang kayo dyan sa baba or i-like nyo tong video na to. Yan. Pero so far guys, I guarantee kayang-kaya niyo mabibigat na games. Ngayon, pagdating sa kanyang camera, 64 megapixels na merong OIS, yung ating main shooter. 8 megapixels din yung ating ultra-wide at 2 megapixels yung ating macro lens. 16 megapixels naman yung ating selfie camera. At yung kanyang main shooter at selfie camera ay naka-OmniVision na camera sensor. So, tingnan natin yung mga sample shots. Pagdating sa battery, 5,000 mAh yung ating capacity at ang kanyang charging speed din ay 67 watts. So, tingnan natin yung SOT na nakuha natin dito. Ito guys, 12 hours and 54 minutes. Almost 13 hours of screen on time kapag naka-default yung ating refresh rate or palagi siya naka 120Hz. Kagaya nung nakita nyo kanina, hindi siya bumababa to 60Hz kapag hindi na natin ginagalaw yung display. Mag-i-improve pa to in the future kapag na-receive natin ng mga future software update ng Poco X6 Pro, lalo na kung mapifix nila yung issue na yon. Ngayon, nung sinet ko naman to 60Hz lang yung refresh rate, kita nyo naman guys yung difference, napakalaki. 16.5 hours na yung SOT na nakuha natin. So imagine kung from 120 bababa to 60Hz, baka nakaka 14 to 15 hours of screen on time tayo
doon pa lang sa default setting ng kanyang refresh rate. So para sa akin sulit yung phone na to. Kung ang hinahanap natin sa phone ay flagship level na performance at display, pati na rin yung camera na decent na yung quality, bakit pa tayo bibili ng sobrang mahal na flagship phone, di ba? Okay na itong X6 Pro. Basta, ang bibili nyo guys, recommendation ko lang, doon na kayo sa 512 GB para talagang future-proof, magamit nyo up to at least 3 years, lalo na't compatible na to sa HyperOS ng Poco. Ngayon, if ever na gusto nyo na itong bilhin, nandiyan yung link sa description box sa baba. Maraming salamat sa panonood guys para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.